الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ng kapayapaan at ng pagpapala, ganun din sa kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghukom. Sa maiksing minuto na ito, magbibigay lang po ako ng payo sa mga kapatid natin na mahilig magsangla. Napansin nyo, itong mga nakarang araw, wala pong laman ang aking wall, wala pong laman ang aking Facebook page, kundi may kaugnayan sa pagsasangla o kaya ay pag-utang ng mayroong tubo. So siyempre, nakita ko yung mga comment ng mga kapatid natin kahit na hindi ako nakaka-reply doon sa kanila. Nakita ko yung mga comment nila. Siyempre, marami namang positibo, marami din na negatibo sa mga kapatid natin. Yung iba kasi nabigla sila na bakit nga babawal ang pagsasangla sa pawn shop sa Pilipinas. Pangkalahatan, walang pawn shop sa Pilipinas na hindi nagpapatubo. Walang pawn shop sa Pilipinas na hindi nagpapa-interest. Gaya po na sinabi ko nung nakaraan na ang pagsasangla po hindi po haram. Ang pagsasangla ay hindi po bawal sa Islam yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, namatay siya na nakasangla ang kanyang panangga sa labanan. At nagkasundo ang mga ulama na ang pagsasangla ay pinahihintulutan. Kaya lang naman, naging haram ang pagsasangla natin sa mga pawn shop, hindi dahil isinangla mo yung ginto mo. Kahit ano man ang isangla mo dyan magsangla ka ng ginto, magsangla ka ng silver, magsangla ka ng sasakyan, magsangla ka ng bahay, kahit anong isangla mo, hindi haram. Wala pong dalil, walang katibayan na ang pagsasangla ay bawal. Bakit kailangan ng sangla? Sa Pilipinas, iba't iba po yung sinasangla natin. Mayroong nagsasangla ng ginto, may nagsasangla ng bahay, may nagsasangla ng lupa, may nagsasangla ng sasakyan, o anumang kayamanan na isasangla nila, hindi po yan haram. Kahit na ginto ang isangla mo, hindi yan haram. Ang sangla kasi, collateral yan. Yan ay garantor na kapag hindi ka nagbayad, yun yung kanyang babalikan, yung isinangla mo. Okay? So, merong nagtanong, halimbawa, isinangla mo yung ginto mo, tapos hindi ka nakabayad, pwede niyang balikan yung ginto mo at pwedeng marimata ang ginto mo. Pwede yon. Kasi pag hindi ka nakabayad, ang babalikan niya yung ginto, o yung lupa, o yung bahay. Pero bilang isang Muslim, halimbawa, may nakasangla sa akin na lupa o nakasangla sa akin na bahay, hindi naman pwede na yung buong bahay kukunin ko. Ang gagawin ko po, ibibinta ko yung bahay niya, tapos kukunin ko yung pera na inutang niya, tapos yung sobra ng bahay na binta, ibabalik ko doon sa may-ari. Ganun dapat. Okay. Sabi nila, bakit daw pati yung nag-utang isusumpa? Bakit daw pati yung nag-utang ay magkakasala? Alam niyo po mga kapatid, napakadaming isinusumpa sa nagpapa-interest. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sinabi, La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Isinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagpapautang ng may interest. Wa mu'kilahu, at yung umutang, isusumpa din yun. Wa shahidayhi, pati yung witness sa utangan, isusumpa rin. Wa katibahu, pati yung secretary
na nagsulat sa transaksyon, isusumpa din. Pati ba yung security? Pati security. So yung mga kapatid ng mga security, lahat ng nagtatrabaho sa pawn shop, sinusumpa po lahat. Kaya ang may papayo ko talaga, hanggat maaari, kung maghahanap kayo ng trabaho, hindi kayo magtatrabaho sa lugar na kung saan ang transaksyon nila ay puro riba. So minsan magtatanong mga kapatid natin, paano yan? Security ako ng pawn shop. Masasama kasi susumpa. Hindi lang po sekretary yung teller o kaya yung secretary, yung mudir, yung may-ari ng kapag halimbawa ako nagpaparinta ako ng bahay o ng pwesto at alam ko na yung pwesto na paririntahan ko ay pawn shop, pati ikaw may-ari ng pwesto na yan, isusumpa ka rin. Napakadaming susumpa sa nagpapariba. Kaya sa mga nagmamay-ari ng mga parintahan o nagmamay-ari ng mga lupa na pinaparinta nila, kapag kaalam nyo na ang itatayo diyan sa lupa na yan ay pawn shop, huwag nyo pahintulutan. Kasi kung pera lang naman ang habol mo diyan, aanhin mo ang pera na sa kabilang buhay napakalaki ng kasalanan mo. At sa ibang hadis, napakabigat, subhanallah, napakabigat ng nagpapariba. Yung kumain, yung umutang, yung witness, lahat ng may magkakasama para magpatuloy ang transaksyon sa riba. Subhanallah, isusumpa kayo lahat. Alam niyo pag sinabing isilumpa, ilalayo kayo sa habag at awa ng Allah. At sa araw ng paghukom, alladhina ya'kuluna riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Sa araw ng paghukom, yung silang kumakain ng riba, parang baliw na nakikipagbuno sa demonyo. Kasi bakit? Hindi niya kayang buhati ng kanyang tiyan Kasi napakalaki ng kanyang tiyan. Oo, napakalaki ng kanyang tiyan. Dahil sa pagpapa-interest. Ito ang payo ko. Dahil ganito. Okay? Yung mga kapatid natin, sabi nila, no choice. No choice. Wala kaming choice, Ustad. Kailangan namin pumunta sa pawn shop. Alam nyo, pakinggan nyo muna ako na mabuti bago nyo sabihin na wala kayong choice. Patapusin ko muna yung adan. Okay. Ito ang payo ko sa mga kapatid natin na nagsasabi na no choice. Sana po ay makarating sa kanila yung payo ko na to. Ito po ang may papayo ko po sa mga kapatid natin na nagsasabi na no choice. At yung iba pa, nabasa ko yung mga comment nila. Kailangan daw balikan yung ginto. Kasi sayang daw Alam niyo po, kapatid, brother and sisters, aanhin mo ang sayang kung napakatagal mong babayaran sa impyerno ang parusa niyan. Alam niyo po yung riba, yung pagpapa-interest, mas mabigat pa po yan sa pangangalo niya. Mas mabigat pa po yan sa zina, yung kasalanan na mayroon dyan. Kaya nga ang payo ko talaga, kapag yung ginto mo ay nakasangla na sa mga pawn shop, huwag mo nang tubusin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Anuman ang iwanan mo para sa Allah at hindi mo iisipin na maghihirap ka dahil hindi mo tinubos yung ginto mo, huwag ka malungkot. Papalitan sa iyo ng Allah yung nawala sa iyo na ginto. Kung may tiwala ka sa Allah. Pero kung wala kang tiwala sa Allah at mas natatakot ka na maghirap dahil yung ginto na babalikan mo, subhanallah, aanhin mo, brother and sister, yung ginto babalik-balikan mo dyan sa pawn shop. Subhanallah, ang laki ng kasalanan mo. At kapag hindi mo itinigil ang pagririba at pagsasangla sa mga pawn shop, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli. Nagdideklara ka ng gera laban sa Allah. Kaya nga sabi ni Ibn Abbas, sa araw ng paghukom, bibigyan ka ng Allah ng sandata at ang kalaban mo Allah.
at ang kanyang sugo. Subhanallah. Anong laban mo sa Allah? Sa araw ng paghukom, bibigyan ka ng Allah ng sandata. Kahit anong gusto mo, missile, jet fighter, machine gun, o anumang uri ng baril, ibibigay sa'yo ng Allah. Pero sinong kalaban mo? فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Bibigyan ka ng Allah ng sandata, ang kalaban mo Allah. Sino yung kakalabanin niya ang Allah sa araw ng paghukom? Ang kakalabanin niya ang Allah? Yung nagre-riba. Yung nagre-riba. Kaya yung mga kapatid natin na lagi nilang sinasabi, yung mga pilosopo, na sabi nila, sayang yung ginto ko. No choice. Alam nyo, wag niyong sabihin na no choice. Wag niyo pong sabihin na no choice. Kailan po maituturing na no choice? Ito po, pakinggan niyo po na mabuti. Ang no choice, unang-unang gagawin niyo po, bago niyo masabi na no choice kayo, gawin niyo muna to. Mayroon kang ginto. Mayroon kang ginto. Anong unang-unang gagawin mo? Ang unang-unang gagawin mo, maghahanap po kayo ng pwede niyong masanglaan na isang kapatid na hindi siya magpapatubo. Kasi yung ginto mo, isasangla mo yan, igagarantor mo yan na kapag hindi ka nakabayad, pwede niya balikan yun. Wala ka nahanap na pwede mong sanglaan ng ginto mo na hindi siya magpapatubo. Wala ka nahanap. Okay. Hindi yung iba direkta no choice daw Maling-mali po yung paniniwala niyo na no choice. Hindi niyo po alam ang tinatawag na no choice sa Islam. Ang no choice sa Islam, as in wala ka na makain. At hindi mo pa pwedeng sabihin na pag wala ka na makain, diretso ka sa pawn shop. Mali yun. Yung diretso sa pawn shop, diretso doon. Yung, kumbaga, pag no choice, pawn shop agad. Sino nagsabi na ang no choice, pawn shop agad? Kung mayroon kang ginto, hindi po pawn shop agad. Gawin mo muna bago ka pumunta doon. Maghanap ka ng pwede mong masanglaan sa pera na kailangan mo. Kapitbahay mo, kapatid mo na hindi magpapatubo sa pera na utangin mo. Pangalawa, kapag walang mahiraman ng pera, walang masanglaan, ibinta mo yung ginto mo. Ibinta mo yung ginto mo. No choice, kailangan mong ibinta ang ginto mo kasi alangan naman na magriba ka. Wala rin bibili sa presyo na gusto mo. Ang nakikita mo lang nakukuha ng magandang presyo, pawn shop. Yung sila lang yung nakita mo nakukuha ng maganda-gandang presyo pagka isasagad mo. So, ang gagawin mo ngayon, pupunta ka doon sa pawn shop at isasagad mo sa kanila at hindi ang intensyon mo sa pagpunta doon sa pawn shop na yun ay para isangla yung ginto mo, kundi isasagad mo, ang intensyon mo, ibibinta mo. Pwede yun Pwede po yan. Dala-dala ko yung ginto ko, tapos gusto ko yung presyo ng ng pawn shop, isasagad ko. At hindi riba yun. Bakit? Hindi magiging riba yun. Kasi bakit? Dinala ko yung ginto ko sa pawn shop, sa usapan namin, sangla yung usapan namin. Pero ang totoo po, sa akin po, ang intention ko doon, binta. Kasi hindi ko na kasi babalikan yung ginto ko Sa transaksyon na nangyari sa amin, sangla. Pero ang totoo po, bininta ko na yun sa kanila. Kasi hindi ko na yun babalikan. Kasi ang mga pawn shop, hindi bumibili ng ginto at alam nyo po yan. Kaya nga tinatawag ng pawn shop, hindi sila bumibili Kaya yan po ang may papayo ko po sa inyo mga kapatid. Kapag wala na kayong choice, huwag nyo na pong tubusin ang ginto sa pawn shop, isagad nyo na po. Kasi kung babalikan nyo na pa yan, di pumapayag ka na isumpa ka ng Allah. Isumpa ka ng sugo. Opo. Huwag nyo na pong balikan. Mas isipin nyo po yung kabilang buhay nyo. Kasi pag namatay po kayo, napakalaking kasalanan ng riba Subhanallah, napakadaming kasalanan sa riba. Susumpa, lalaki ang tiyan, mas mabigat pa sa nangalun niya, magkakaroon ng ahas yung kanyang loob ng tiyan, tapos hindi siya makatayo sa araw ng paghukom kasi ang bigat-bigat ng kanyang tiyan. At ganoon din po mga kapatid basta yung umutang, nagpautang, palihong isusumpa yan. At yung sinasabi nilang no choice, alam niyo po kung ano yung tinatawag na no choice kapag buhay na po ang nakataya. Yun ang no choice. Halimbawa, buhay na nakataya, nasa ospital, wala nang panggamot, wala nang makain, walang matuluyan na bahay. Ika nga, araw at ulan talagang tatamaan na sa atin. No choice. Kailangan nating umutang ng riba kasi wala na mahiraman
Yun ang no choice. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Halimbawa, wala ka na makain, baboy na lang. Pero, ang uutangin mo lang, o kakainin mo lang, yung sasapat lang sa kailangan mo. Hindi yung susubra sa kailangan mo, kasi haram na yun. Gayra bagin, wala adin, hindi ka susubra sa kailangan mo. Halimbawa, wala ka nang mahanap na pagkain, baboy na lang. So, ang kakainin mo lang doon sa baboy, ay yung tutugon lang, sasapat lang sa gutom mo. Hindi naman pwede na buhatin mo yung baboy. Dahil sabi mo, halal na sa akin yung baboy kasi emergency na mudtar na So hindi pwede na kumain ka doon sa baboy tapos binuhat mo yung baboy. Sabi mo, iuuwi ko na to kasi pinahintulutan na sa akin. Mali yun. Ang pinahintulutan lang sa'yo pag no choice, kung ano lang yung kailangan mo, nasasapat lang doon. Kung pinto lang ang nang bahay ang kailangan, pinto lang. Kung pambayad lang sa ospital, pambayad lang ng ospital. Hindi pwedeng sumobra. Hindi pwedeng may pang-grocery, pang-sasakyan, kung ano-ano mga kailangan, hindi naman buhay na nakataya. Hindi matatawag na no choice yun. Ganon din po sa mga kapatid natin. Nidagdag ko na rin po. Kasi may mga nagtatanong Yung paglulon. Yung paglulon sa mga SSS, sa pag-ibig, sa bangko, lahat yan haram. Haram yan. Yung mga government employees na naglulon, haram po yan. Sa mga kapatid ko na mga government employees, sinasabi ko po sa inyo, ako parangkahan tayo. Ayoko na magpa-plastikan tayo, di ba? Para lang pagkitungon natin sila mabuti. Ang paglulon po pangkalahatan. Maging sa mga ordinaryong tao, sa mga OFW, sa mga government employees, pagka kayo po ay nag-loan, automatic yan, kumain kayo ng riba. Bawal na bawal talagang mag-loan. Yung mga mandatory na kinakaltas po sa inyo, mula sa SSS, PhilHealth, ibang usapan yun kasi mandatory yun, wala naman tayong magawa Pero yung maglulun ka ng kusa at mag-a-apply ka ng loan para pang tayo ng bahay, pang-ayos ng bahay nyo, pambili ng sasakyan, haram. Haram yun. Hayaan nyo na may kaltasin sa mandatory sa inyo yung kinukuha ng government. Pero hindi kayo pwedeng mag-loan. Opo, hindi kayo pwedeng mag-loan mga kapatid na mga nagtatrabaho sa government. Mga kapatid ng mga teacher, mga kapatid ko ng mga nurses, mga kapatid ko ng mga doktor, mga kapatid ko ng mga engineer, mga pulis, mga sundalo na nag-work sa gobyerno, haram na mag-loan kayo. Kasi oras na pag nag-loan po kayo, automatic na po yan riba. Maliban kung wala na kayong makukuhang pagkukunan ng pera, kailangan at emergency, buhay ng nakataya, ibang usapan na po yun. Ad-daruratu tubihul mahdurats. Dahil kapag ka-emergency na, talagang pahihintulutan na sa atin ang haram. Kapag ka nangyari yun sa atin. Kaya lagi kong ipinapayo sa aking sarili at sa mga kapatid natin, 101%, iwasan niyo po talaga yung riba. Napakalaking kasalanan. Huwag niyo pong applyan ng SSS. Huwag niyo pong applyan ng pag-ibig. Huwag niyo pong applyan ng pawn shop. Huwag niyo pong applyan. Yung mga insurance na yun, hindi mo naman alam kung kailan ka mamatay. Yung pera, binibigay niyo lang sa kanila. Opo. Yung mga car loan, home loan, subhanallah, iwasan niyo rin po yan. Sa totoo lang po. Kasi bakit? Kasi pagka hindi ka nakabayad sa due date na monthly, meron silang penalty. So, yung penalty na yan sa Pilipinas, yun yung riba. Yun yung riba. Yung pagkakaroon ng installment sa mga appliances, walang problema doon. Ang problema, yung installment mo, kapag may penalty yan, riba yun. Alam niyo ba na riba yun? Yung nag-umutang ng bahay, umutang ng sasakyan, umutang ng motor, installment. Okay lang yung installment, okay lang po yun. Kasi halos nagkasundo ang mga ulama na ang installment ay halal. Pero, yung installment na yan, na kapag hindi ka nakabayad sa due date nila, mayroong penalty. Riba yun. Yun yung riba. Ganon din sa credit card. Ipasok ko ng credit card. Credit card, pangkalahatan. Lahat ng credit card sa Pilipinas, riba. Wag niyo pong a-apply ng credit card. Kasi lahat ng credit card, kahit na nakakabayad kayo sa takdang oras at hindi nila tinutubuan, riba pa rin yun. Kaya sa mga gustong mag-credit card o may mga credit card, iwasan nyo na po yan. Automatic, riba po ang credit card. Credit card, pag-apply ng SSS, pag-apply ng pag-ibig, mga loan,
lahat yan ay haram. OFW. Sa mga OFW, ganun din. Lahat pangkalahatan na po. Basta maglulun po tayo sa gobyerno natin sa Pilipinas. Yan po ay 100% na haram. Haram talaga yan. Kasi mayroon talagang tubo yan. Itago nyo lang ang pera nyo. Magtawakal na tayo sa Allah. Umasa na lang tayo sa sahod natin. Magnegosyo na lang tayo. Yung negosyo, walang riba sa negosyo. Kasi kung magbibinta ka ng bigas, tapos may tubo yung bigas mo, pag utang, ganitong halaga. Halimbawa, ang bigas ko, pag cash, 1,500, pag utang, 2,000. Mas maganda yung ganun. Walang riba doon. Walang riba kung ang inutang ay gaya ng bigas, tapos babayaran ng pera. O kaya ay mga appliances, babayaran ng pera, tapos pag cash, mas mura. Pagka utang, mas mahal. Tutubuan natin na mas malaki. Okay lang yun, walang problema. Walang riba doon. Walang riba. Ang riba, yung utang na pera, babayaran mo ng pera. Iinteresan. Yun yung malinaw na riba. Opo, yung credit card, haram po yan. Brother Kim, Latif, ang credit card ay haram. Ang credit card ay haram. Hindi po halal ang credit card. Kasi bakit? Pipirma ka na kapag hindi ka nakabayad sa takdang oras, tutubuan ng bangko. Pumirma ka sa kasunduan na ipinagbawal ng Islam. Al-Muslimuna man istarata syarta laysa fi kitabillahi. Ang sino man na nagbigay ng kondisyon na wala sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana mi'atu shartin, hindi yan tanggap kahit na 100 kondisyon pa yan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So inuulit ko, SSS, PhilHealth. PhilHealth. Pati PhilHealth, sa tuwalang bawal din po yan Pero minsan kailangan natin ng mapagsasandalan na health insurance. Pati PhilHealth, sa totoo lang, bawal po yan. Yung PhilHealth natin sa Pilipinas. Pero, mayroong pinahintulutan lang dito ng ating mga ulama. Halimbawa, PhilHealth, nagbabayad ka sa PhilHealth. Ang pwede mo lang pakinabangan, doon sa PhilHealth, yung nagastos mo. Pero kung sumobra, doon, sa nagastos mo, halimbawa, ang nabayaran mo sa PhilHealth ay 20,000. Ang nagastos mo sa hospital ay 30,000. Gamit ang PhilHealth, babayaran mo yan. Babayaran nyo po yung 10,000 doon na nagamit nyo sa PhilHealth, na pinautang sa inyo ng PhilHealth. Babayaran nyo po sa PhilHealth yun. Ang pwede lang natin pakinabangan sa PhilHealth kung ano lang po ang nagastos mo dyan. Opo, lahat po ng uri ng insurance sa Pilipinas, haram yan. Wala po akong alam sa Pilipinas na may insurance din na halal. Lahat po ng insurance sa Pilipinas, lahat ng insurance sa Pilipinas, PhilHealth, life insurance, car insurance, maliban sa mga mandatory, yung mga iuobliga sa atin, ibang usapan yun kasi inuobliga yun Pero yung mga a-applyan mo na insurance, PhilHealth, life insurance, SSS, Pag-ibig, haram yan lahat. Wala po akong alam sa Pilipinas na na insurance na walang riba, at ang insurance ay siyempre may nalalabag yan sa batas ng Islam Pag sinabing insurance, parang sinasabi mo mabubuhay ka pa bukas. Opo. So nasa sa inyo po mga kapatid kung makikinig po kayo sa akin Ang sa akin lang po, pinapayuhan ko po kayo na wag nating papasukin itong bagay na to. Kasi ang riba po kasi napakabigat na kasalanan ng riba. Napakabigat na kasalanan. At ito pa po ang idadagdag ko dito, yung mga nagsasangla ng lupa. Yung mga nagsasangla ng lupa sa Pilipinas, sa mga kapatid natin, espesyal dyan sa Mindanao, ginagawa nilang negosyo. Riba yun. Yung bang isasangla ko alimbawa, kailangan ko ng pera, tapos meron akong lupa. Yung lupa na yan, isasangla ko dun sa hihiraman ko ng pera, 50,000 within 5 years, 10 years. Anong gagawin ng tao na hiniraman ko ng pera? Gagamitin niya yung lupa, pagkakakitaan niya yung lupa, tataniman niya yung lupa. Alam niyo po, marami po ito sa Pilipinas, dyan po sa mga kapatid natin na nagsasangla ng lupa, na ginagamit nila ang lupa, at pagdating ng 5 years, pagdating ng 10 years, ibabalik ko yung pera na hiniram ko sa kanya, ibabalik niya sa akin yung lupa ko, pero yung lupa pinakinabangan niya, yan ay 100% na haram, yan ay 100% na riba. Anong dalil? Hindi naman tumubo yung pera niya. Tumubo yung pera niya, hindi pera ang itinubo niya. Ang itinubo niya, yung pakikinabang niya sa lupa. At ito ay napagkasunduan ng mga ulama. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Lahat ng utang na mayroong tubo na pakinabang, yan ay riba. Yan ay riba. So, yung mga nagsasangla po ng lupa dyan, huwag niyo pong gagamitin ng lupa. Kung gusto niyo gamitin ng lupa, rintahan niyo na lang po. Yun lang po may papayo ko. Yung pong nagsasangla ng lupa,
at hihiram siya ng pera, tapos yung lupa gagamitin, haram yun. Kaya ang payo ko po, ang payo ko po, kagaya po ng ginawa ko, meron pong pumunta sa akin, nung mga nakaraang mga taon, umuwi ako. Sabi na sa akin, Ustad, isinasangla ko yung lupa ko sa halagang 30,000. Sabi ko, hindi po ako nagsasangla ng lupa. Aanihin ko yung lupa. Sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko, pahihiramin kita o ririntahan ko na lang ang lupa mo na palay. Binigyan ko siya ng 30,000. Tapos yung palay niya, ginamit ko sa loob ng 10 years. After 10 years, hindi ko na kinuha ang 30,000. Yun ay maganda. Natulungan ka niya, natulungan mo siya. Pero kung halimbawa, binigyan ko siya ng 30,000, tapos gagamitin ko yung lupa niya, yung palayan niya, sa loob ng 10 years na kinabang ako, lugi man ako, hindi ako nalugi. Tapos after 10 years, ibabalik niya sa akin yung 30,000 ko, ibabalik ko sa kanya yung lupa. Haram! Haram yun! Yun ay 101% riba. Riba yun. Sa Pilipinas, napakalinaw na mga kapatid natin na patuloy na ginagawa to. Yung pagsasangla ng lupa, na pinakikinabangan yung lupa nung nagsangla, tapos yung pay after ng kanilang agreement, 10 years o 15 years, ibabalik yung lupa, tapos kukunin nung nagsangla o nung nagpahiram ng pera, yung pera niya ulit, nako, ang bigat ng kasalanan nun. Talagang riba yun. Opo. So sana po maiwasan na po natin mga kapatid yung 5-6, yung riba na patuloy. Yung pinauso ng mga Bombay sa atin. Napakalaking kasalanan po yung riba eh. Actually, masakit po kasi nasanayan na po eh. Pag kayo po ay may sasandalan, hanggat may sasandalan po kayo, hanggat mayroon kayo maibibinta na ginto, o pwede nyo may ginto kayo, huwag nyo pong isangla. Isagad nyo na po. Ibinta nyo na lang sa ponsep kung ponsep lang ang pwedeng bumili. Opo. Magbalik, yung mga nakagawa na, magbalik loob na sa Allah. Huwag na nilang gagawin ulit. Magbalik loob na lang po kay sa Allah. So sana po mga kapatid, pakishare na lang po ang video na to. Sana po ay mapakinabangan po ng mga kapatid natin. Ito pa'y payo lamang. Hindi ko naman kayo mapipilit eh. Hindi ko naman kayo mapipilit kung ayaw nyo. Ang mahalaga po, naibigay ko po sa inyong payo sa akin. At sana maiwasan nyo na po. Sana po kung meron pong gustong humiram sa inyo ng pera, isangla niyo yung lupa niya, huwag niyo pong gagamitin. At kung gusto niyo pong gamitin, huwag niyo na pong pabayaran. Para renta po ang magiging resulta nun. Rintahan nyo na lang po yung lupa. Halimbawa, may nagsangla. Hindi na po sangla. Bayaran ko na lang siya, gamitin ko na yung lupa, hindi ko na ipapabalik sa kanya yung pera. Mas maganda po yung ganun. Para sigurado, walang riba. Opo. Okay, so hanggang dito na lamang. Pasensya na po kayo. So, mas maganda po yung ganito po, mas maunawaan po ninyo. Inuulit ko lahat ng nakikipagtransaksyon sa riba, automatic ay magkakasama po sila sa kasalanan. Umutang, witness, secretary, tailor, security, may-ari ng lupa, may-ari ng parintahan, lahat yan sinusumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So wag na po kayong sumubok na pumasok sa riba. Kung no choice, ibenta nyo na lang po yung ginto nyo. No choice, ibenta. Simple. Napakasimple. Ibenta mo na ng ginto mo. Marami kang ginto, ibenta mo na. Yung sasabihin mong sayang, mas manghinayang ka at masasayangan kapag napunta ka sa impyerno. Aanhin mo ang ginto na babalik sa'yo, isusunog naman sa'yo sa impyerno. Mas maganda na yung hindi ka nakagawa ng riba, kahit naginutom ka ng konti lang, kaysa naman masaya ang buhay mo, masarap ang buhay mo, pero riba. Tandaan nyo, walang nagririba na magtatagumpay kailanman. Opo. Walang nagririba na maganda ang buhay niya. Walang baraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Tatanggalin ng Allah ang biyaya, ang baraka sa kanilang mga nagninegosyo na ang paraan ng kanilang negosyo ay riba. Lahat ng nagninegosyo, nagpapautang ng riba, umuutang ng riba, nagsasangla ng riba, nagtatrabaho sa mga riba, lahat ng negosyo nyo, walang baraka yan. Kailanman walang baraka yan. At aanihin nyo po yan sa kabilang buhay. Tandaan nyo po yan. Lalaki at lalaki po ang inyong tiyan. Sa araw ng paghukom, isusumpa kayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo. Walang baraka ang buhay mo dito sa mundo. Darating sa kabilang buhay, napakalaki ng tiyan mo. Pangatlo, pang-apat, bibigyan ka ng Allah ng sandata at kakalabanin mo ang Allah. Kaya mo yun? Kung handa kang kalabanin ng Allah, patuloy mo ang riba. Pero kung takot ka, sa araw ng paghukom, na lalaki ang tiyan mo na hindi mo kayang buhatin dahil sa laki ng tiyan mo na mas malaki pa sa bundok,
ay ituloy mo ang riba. Pero kung natatakot ka na, baka pamahayan ng ahas ang loob ng bituka mo, itigil mo ang riba. Tulungan mo na lang kapatid mo. Kung gusto mong kumita, mas gagantimpalaan ka pa. Kapag may umutang sa'yo, huwag mo nang tubuan. May gantimpala ka pa. Sana po, tulungan po natin ang mga kapatid natin. Huwag natin silang pautangin na may tubo. Tulungan natin sila, pautangin mo. Then kapag umutang ulit yan, alam mo yung pagpapautang? Pag, alam mo, may umutang sa akin. Then, kinuha ko ulit. Then, umutang ulit. Alam mo ang gantimpala nun? Para kung binigay sa kanya yung pera, kahit na hindi ko binigay. Yan ang gantimpala ng taong nagpautang ng paulit-ulit sa kanyang kapatid para mong binigay sa kanya yung pera na yun. Basta wag mo lang tubuan. May gantimpala. Kung hangad mo ang gantimpala. At wag mong iisipin ng kahirapan. Tandaan mo, manalig ka lang sa Allah. At matakot ka sa Allah. Hindi ka papabayaan ng Allah. Iwanan mo ang bagay para sa Allah. Papalitan sa iyo ng Allah yan. Yung ginto mo na hindi mo natutubusin, huwag kang malungkot, papalitan sa iyo ng Allah yan. Ulitin ko, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, awadahu Allah khairan minhu. Ang sino man na iwanan niya ang isang bagay para sa Allah, papalitan sa iyo ng Allah. Kung 1 kilo ng ginto ang nawala sa iyo, papalitan sa iyo ng Allah yan ng 2, mas higit pa doon. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ang sino man katakutan niyang Allah, bibiyayaan siya ng Allah na hindi niya alam saan nanggagaling. At lahat ng problema mo may solusyon. Idagdag ko na dito. Nandito na rin tayo. Lahat ng networking, haram yan. In Global, DXN, Frantro. Isama ko na rin dito. Sa mga kapatid lang natin na mga Muslim, siyempre mga Christian, hindi natin maano yan. Sa mga gusto lang makinig. Alam nyo, kung gusto nyo talagang mag-apply ng mga negosyo, magsarili na lang po kayo. Kaysa a-apply po kayo sa networking. Yung mga networking o pyramiding, kagaya ng babanggitin ko na, M Global, Frantro, DXN, lahat yan haram. Nabanggit na po natin yan noon kung anong dahilan bakit haram. Basta ako, diretso ko na po yan. Kung ayaw nyo pong magkasala, wag na po kayong umapply sa lahat ng networking. Sa mga negosyo na nag-i-invite ka tapos may mga product, wag na po kayong sumali diyan. M Global, Frantro, ano pa? Bitcoin, ano pa? DXN. At marami pang iba kasi maraming naglabasan ng mga pangalan eh. So wag na po kayong pumasok diyan. Sasayangin niyo lang po yung pera niyo at saka yan, yung mga networking, may mga riba din yan. May mga riba din po yan. So hanggang dito na lamang po. Allahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.